Gabi pa nga lang po, nag-iisip na kaagad ako ng lulutuin para sa kinabukasan dahil buong maghapon na naman po ako mawawala. Dahil nga po, nakasanayan na natin guys na hindi naman po pwedeng aalis tayo ng bahay na wala tayong maiiwang pagkain kay nanay. At syempre, kailangan malakas siya sa pag-aalaga kay Yayang. Kaya guys, sabi ko nga kay nanay, ito nga, maaga-maaga pa kaming gumising. Kaya lang, nakita ko nga po sa ref, ang laman ng ref namin ay puro daing na lang na hindi naman po pwede sa amin. Lalo't higit, hindi rin daw po pwede kay nanay kasi nga po wala siyang ngipin guys sa pag kakagat-kagat. Kaya, sabi ko kay nanay, baka pwedeng magsaglit muna siya sa palengke at ako na nga lang po muna ang magluluto ng aming almusal at habang natutulog pa nga po si Yayang. Kaya guys, si nanay napakabilis talagang utusan guys. Kung sa bagay, malapit lang naman po yung talipapa dito sa amin. At sa ganitong oras po, alas 6, open na po, meron na pong open na mga bilihan ng mga karne dito guys. Kaya, ayun, si nanay, ang bilis-bilis kumilos, nakabili na rin siya, pati pandesal namin guys. Kaya, sabi ko nga, parang mayroon pa akong time magluto para sa aking babaunin sa office guys. Dahil alam ko naman na buong maghapon na naman ito, yung aming trabaho, walang tayuan sa upuan. Ang aking nilutong almusal guys, sinamahan ko na para sa aking baon sa pananghalian. Hinugasan ko na nga po muna, ito yung aking mga ginamit sa pagluluto kanina. At ang karne na binili po ni nanay, tinabi ko muna guys, hinugasan ko at nilagay ko doon sa dahil nga po meron na rin po silang pang-almusal at bumili na nga po pala si nanay ng pandesal. Ang pandesal niya guys na laging binibili is yung may cheese pandesal ang tawag po doon guys. Hindi po kasi siya kumakain ng kanin pag sobrang aga pa. Kaya nagkakape lang po yan siya at tinapay, talagang solved na siya. Pero ako guys, wala po talaga akong pili. Pagka ginutom lang ako, kakain ako ng kanin. Pero pagka ganyan, wala akong ganang kumain ng kanin. Itamang pandesal lang or tinapay, solve na rin. Ganito lang po talaga yung ginagawa ko sa umaga. Pag nakikita kong medyo busy po si nanay, dyan ako kumikilos kasi alam ko na hindi matatapos ang kanyang trabaho pagka siya lang ang gumagawa. May time po kasi pagka bumabangon ako talagang babangon na rin si Yayam. Kumbaga guys, napakalakas ng kanyang pakiramdam. Pagka alam niyang wala na siyang katabi, talagang babangon na siya. Kaya minsan, hindi po namin natatapos ni nanay yung aming ginagawa. Dahil nga po, isa sa amin nakafocus na sa pag-aalaga sa kanya kasi hindi pwedeng hindi mo siya babantayan guys kasi nga umaakit na siya dito, lalo na dito sa may lababo namin. Talagang pagka naka-timing siya at meron siyang nakitang papatungan, aakyat po siya dahil po madalas mahilig siya maglaro ng tubig sa gripo, lalo tigit pagka dito guys yung lagayan namin ng tubig talagang pinaglalaruan niya kaya kailangan po babantayan namin. Ito na nga po pala yung pinamili ni nanay kanina. Bumili lang nga po siya ng upo para paglalagyan ng karne. Hahaluan lang po yan, gigisa niya lang yan sa karne mamayang tanghali. At ito po yung kanyang biniling karne. Siguro lampas lang yan siya guys ng 1 kilo. At bumili na nga rin po siya ng karning manok para meron na rin po kaming stock. Mahirap po kasi pagka oras ng pagluluto, isa ka pa lang kami mamimili. Napakahirap guys, lalo na pagkagaling kami sa trabaho, malayo at talagang mapagod. Tapos saka mo malalaman na wala ka palang iluluto. Kaya bago ka pa lang rin magdidesisyon para lumabas doon sa napakalayong bilihan namin sa talipapa. Kaya mas maganda na nga rin po na meron kaming stock kahit na paunti-unti, hindi kami nawawalan guys dahil mahirap na walang makain dito. Yan po. Habang nandito nga po kami ni nanay sa kusina guys, si Yaya nandito rin, ayaw rin papahuli. Mahirap po talaga pagka maagang gumigising ang batang to guys. Tiyak maaga rin itong matutulog. Paglabas ko nga po kanina sa kalsada, halos wala pang tao dahil nga super aga pa guys. Nag-aga nga po ako para mas marami akong gawain na matatapos dahil nga po kukundi lang kami sa office. Kailangan po maaga rin kami pumapasok guys. Kaya paglabas ko nga po dito, nag-commute na nga lang po ako kasi nga mukhang uulan at gagamitin nga rin po yung sasakyan. Kaya, syempre ako na po yung nag-giveaway dahil wala naman po akong ibang pupuntahan. Only sa office lang po talaga. Kaya, pwede ko namang ipahiram sa sasakyan guys. At kita nyo naman yung kalsada, super dulo. Kanina nga lang po bago ako sumakay, wala pang ulan pero makulimlim na. At dito pa nga lang ako sa unahan. Siguro guys, mga 5 minutes pa lang bumuhos na ang malakas na ulan. Kaya, napakaswerte ko pa rin at nakasakay na ako guys bago umulan. At pagdating nga po dito malapit sa kampo,
nag-text po yung aking kasama na doon na lang kami kakain ng lunch sa office. Kaya dinagdagan ko po yung ulam na aking dala-dala. May baon din po ako guys. Naka-prepare po ako ng aking baon para sa lunch. Yun nga lang, syempre, dinamay ko na yung aking kasama dahil nga po medyo masama rin yung kanyang pakiramdam. Natanghalian na nga po ako kanina pag alis ng bahay guys. Kaya sa sasakyan pa lang itinatawagan na ako ng aking kasama. Gawa ng itong little boy na ito guys, nagpakita na naman ng kanyang galing. Talaga naman, grabe ang sayaw niya guys doon sa TV na kanyang napapanood. Kaya tuwang-tuwa rin ako sa kanya. Gawa ng araw-araw po talagang pinapakita niya yung kanyang mga bagong. Buti na nga lang po medyo masama ang panahon kaya hindi po sila bumababa ng bahay. Malamang kung maganda ang panahon nito guys ay tiyak doon na naman sila sa swimming pool ang tambay nila.